Mabuhay mga katunay na Pilipino. Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa labirinto ng katotohanan at katarungan. Ngayon, maghanda tayo ng isang mainit na ulam ng impormasyon. Hinintay na may kasamang kritisismo at kaunting pampalasa ng katatawanan. Ano ang nasa menu natin? Ang umuusok na iskandalo ng Porac Pogo Hub, kung saan mga pangalan tulad ni Harry Roque, Cassie Leong at Dueran Wu ang mga bida o baka kontrabida. Kung ikaw ay gutom na gutom sa katotohanan, ito ang tamang hapag. Pero bago tayo magsimula, i-hit mo na yung subscribe button, i-like ang video, at i-comment ang hustisya para ipakita natin na tayo ang mga hinintay ng katarungan, at kung gusto mong suportahan ang laban natin, magpadala ng super kahit piso. Malaking tulong yan sa aming krusada. Mga kaibigan, isipin mo ito. Sa gitna ng Pampanga, isang lugar na kilala sa sisig at parol, may isang compound na parang set ng pelikulang krimen, ang Porac Pogo Hub. Hindi ito ordinaryong gaming hub, ha? Ayon sa mga ulat, ito raw ang biggest scam compound sa bansa. Sabi ni Senator Risa Hontiveros. Ano ang ginagawa doon? Human trafficking? Torture, online scams? Parang menu ng isang kriminal na syndicate. Pero teka, ano ba talaga ang POGO? Ang Philippine Offshore Gaming Operators daw ay mga lehitimong negosyo na nagbibigay ng online gambling services sa labas ng Pilipinas. Pero sa likod ng magarbong pangalan, maraming POGO ang naging pugad ng krimen. Ang Porac Hub, isang halimbawa nito, noong ni-raid ito ng mga otoridad, natuklasan ang mga aktibidad na kahit sa pelikula, mahihirapan kang paniwalaan. Isipin mo ha, mga hinintay, dinukot, pinahirapan at pinilit na magtrabaho sa mga scam operations. Ang mga biktima, mga Pilipino at dayuhan na hinintay sa pangarap ng magandang buhay, pero natanggap isang bangungot, at ang tanong, sino ang mga nasa likod nito? Narito si Attorney Harry Roque, dating tagapagsalita ng Pangulo, abogado at ngayon wanted. Ayon sa Angeles Court, may arrest warrant na laban kay Roque kasama sina Cassie Leong at iba pa dahil sa human trafficking cases na konektado sa Porac Pogo. Pero teka, paano napunta si Harry Roque dito? Si Roque na dating nangangaral ng katarungan sa Malacanang, ayon sa mga ulat, ay hinintay na naglabi para sa mga illegal na pogo. Sa isang Senate hearing, sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na si Roque mismo ang nangumbinsi para sa mga pogo na ito. Ano yan, Harry? From spokesman to pogo spokesperson? At hindi lang yan, ang House Quad Committee na nag-iimbestiga sa Pogo, 2 beses na nag-cite kay Roque ng contempt. Bakit? Kasi tumanggi siyang magbigay ng mga dokumento at magpakita sa investigasyon. Ngayon, itinuring na siyang fugitive ng Kongreso, at ang kicker na sa labas daw siya ng Pilipinas, posibleng umiiwas sa batas. Abogado ka, Hari, pero parang ikaw na tumatakbo mula sa hukuman. Ngayon, pag-usapan natin si Cassie Leong at ang kanyang godfather, si Duan Ren Wu. Sino sila? Si Cassie ay isa sa mga pangunahing hinintay sa Porac Pogo Hub. Pero si Duan Ren Wu, siyang mas malaking isda. Ayon kay Senator Hontiveros, si Wu ay konektado kay Li Duan Wang, isang Chinese junket operator ng Dynasty Gaming brand. At narito ang plot twist. Si Li Duan Wang na nagtangkang maging Pilipino ay may koneksyon sa mga foreign criminal networks. Isipin mo mga kaibigan, isang dayuhan na may hinintay na kriminal na background, gustong maging Pilipino para magpatakbo ng negosyo. Parang script ng isang teleserye pero totoo. Ang Nine Dynasty, isa itong gaming brand na ngayon ay wala na, pero nung aktibo pa, ito raw ang front ng mga illegal na aktibidad. At si Wu bilang godfather ni Ong ay nasa gitna ng web na ito. Sabi ni Ontiveros, these dubious personalities seem to be interconnected, parang mafia. Pero sa Pampanga. Ngayon mga kaibigan, maging seryoso tayo.
Ano ang sinasabi ng skandalong ito tungkol sa ating sistema? Una, ang Pogo industry mismo sa simula, ipinangako nito ang kita at trabaho, pero ano ang naging resulta? Human trafficking, torture, money laundering. Ang tanong, bakit hinintay natin itong umabot sa ganito? Nasaan ang oversight? Nasaan ang regulasyon? Pangalawa, ang papel ni Harry Roque, kung totoo ang mga aligasyon, paano natin papayagan ang isang dating opisyal ng gobyerno na maging sangkot sa ganitong krimen? At kung hindi totoo, bakit siya tumatakas? Ang pang-iwas niya sa batas ay hindi lang personal na desisyon, ito ay dagok sa tiwala ng publiko. Sabi ni Hontiveros, abogado siya, kaya alam niya na mali ang ginagawa niya. Pero bakit niya ginagawa? At pangatlo, ang mas malaking larawan, ang impluensya ng mga dayuhang kriminal sa sindikato. Si Lee Duan Wang na gustong maging Pilipino ay simbolo ng isang mas malalim na problema. Paano nakakalusot ang mga ganitong tao sa ating sistema? Ang sagot, korupsyon, koneksyon at kawalan ng political will. Isipin natin ito bilang isang kwento. Noong una, may isang abogado na hinintay natin ang magiging bayani ng katarungan. Pero isang araw, napadpad siya sa isang madilim na kagubatan, ang mundo ng Pogo. Doon nakilala niya ang mga tauhan ng krimen, mga dayuhang may masamang plano, ano ang mangyayari, naging bahagi ba siya ng kanilang kwento o hinintay lang siyang malinlang. Ang Porac Pogo Hub ay parang isang kastilyo ng mga kontrabida. Sa labas, maganda ang itsura, negosyo, kita, oportunidad, pero sa loob, isang pilitan ng mga hinintay. At ang mga hinintay natin, sina Senador Hontiveros, ang mga investigador at ang mga ordinaryong Pilipino ay ang mga naglalakad ngayon patungo sa kastilyong ito, handang ilantad ang katotohanan. Mga kaibigan, ang kwento ng Porac Pogo Hub ay hindi lang tungkol kay Harry Roque, Cassie Leong o Duen Ren Wu. Ito ay tungkol sa ating laban para sa katarungan, sa ating hangaring na linisin ang ating bayan mula sa krimen at korupsyon. Kaya naman, hinihikayat ko kayo maging bahagi ng laban na ito. I-hit ang subscribe button, i-like ang video at i-comment ang hustisya para ipakita natin na tayo ang tunay na boses ng katarungan. At kung kaya mo magpadala ng super, kahit maliit na halaga, malaking tulong ito para ipagpatuloy natin ang paglaban sa dilim. Sabi ni Senator Hontiveros, kung hindi natin mapanagot ang mga may sala, mag-iibang anyo lang sila at makakapagdiktima ulit. Kaya't manatiling mapagmatsyag, mga kaibigan, ang katotohanan ng ating sandata at ang katarungan ng ating laban. Hanggang sa susunod, ako si #WalkWithLan at ito ang ating tunay na Pilipino.